Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang pinakabagong balita rito mula kay Pi Network. Isang bagong KYC synchronization feature ang inilaunch ni Pi. Ilang araw bago po ang pinaka-inaabangang Pi 2 Day. Pero teka lang, ano nga bang ibig sabihin nito para sa mga naghihintay ng Binance listing? Paano po ito makakaapekto sa presyo ni Picoin? Lalo na ngayong bumaba ito ng halos 27%. At syempre, bilang isang Pinoy crypto trader or investor, ano po ang dapat nating asahan or gawin? Kaya iisa-isahin natin po yan sa video na ito. Kaya kung isa ko po sa mga libo-libong mga Pinoy na umaasa sa paglipad ni Pi, ay ayan, siguraduhin po ninyong tapusin ninyo ang video na ito hanggang sa dulo. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang bagong KYC synchronization feature na ito ni Pi Network. Ayan. Kamakailan lamang ay inilaunch na po ng PiCore team ang isang bagong button sa loob po ng mining app na tinatawag na Synchronize Status on Mining App. Ayan. Kung ikaw po ay isang pioneer na nakapasa na po sa KYC gamit ang Pi browser pero hindi pa ito lumalabas or na sisynchronize sa iyong mining app, ito na po ang sagot. Kapag pinindot mo ang button na ito, ma-update po ang status mo at makakakuha ka ng tentative approval habang nire-review pa ang final KYC result mo. Kaya, ayan, ang feature na ito ay malaking bagay lalo na sa mga matagal ng may KYC issues. Aminin natin, isa po ito sa mga pinakamatagal na problema sa ecosystem ni Pi. Yung tipong nakapasa ka na pero stuck ka pa rin or ipit ka pa rin sa verification. Kaya, ayan, ngayon ay parang sinasabi na po ni Pi, okay, ayusin na natin to bago sumabog ang hype sa Pi 2 Day. Kaya ayan, ngayon ay ano naman po ang Pi 2 Day at bakit po ito sobrang inaabangan ngayon? Para sa mga hindi po pamilyar, ang Pi 2 Day ay ginaganap po ito tuwing pagsapit po ng June 28. Dito ay pinagdiriwang po ang araw na ito bilang espesyal na araw para sa buong Pi Network community. Kung may Pi Day tuwing March 14 o 3.14, ayan, ang Pi 2 Day naman ay ang 6.28. Literal na 2 beses ng Pi value. Pero higit pa dyan, ito rin ang panahon kung saan ay kadalasang nag-a-announce ang Pi ng major updates, features, at minsan ay ecosystem apps. Ngayong taon, usap-usapan na baka dito na magaganap ang pinakahihintay ng lahat kung saan ay ang listing ni Pi kay Binance. Ngayon, totoo ba na malilista na itong si Picoin kay Binance ngayong Pi 2 Day? Ayon po sa isang poll sa X, higit 40%, yan, nakikita natin dito, 40.4% ng mga pioneers ang naniniwalang malilista na itong si Pi kay Binance sa June 28. Bukod pa riyan, may resulta ng community vote na 86% ng users ang gustong mangyari ito. Pero sa totoo lang, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula kay Binance. Hindi ito ibig sabihin na imposible. Maraming nagsasabing kung ililista si Pi, ito na ang game changer. Makakakuha po si Pi ng liquidity, maaring tumaas ang presyo at magiging mas accessible sa mga centralized exchanges. Ngayon ay ano pa ba ang mga inaasahang mangyayari sa Pi 2 Day maliban po sa Binance listing? Yan, ayon po sa ilang sources ay may mga bagong ecosystem apps na ilalaunch sa mismong araw ng Pi 2 Day. Isa na po dito ang tinatawag na Pi Barter Mall na sinasabing maglalabas sila ng mga importanteng announcements. Kung totoo po ito ay mas lalawak po ang paggamit kay Pi bilang pambayad sa iba't ibang transaction sa loob ng ecosystem at hindi na lang po siya basta mining app sa cellphone. Ngayon ay ano naman po ang nangyayari sa presyo ni Picoin ngayon?
Sa kabila po ng lahat ng excitement, hindi po maikakaila na dumadaan si Pi sa matinding pagsubok. Sa loob po ng nakaraang 30 days, bumagsak po ang presyo ni Pi ng halos 27%. Mula po sa presyo na 0.74 ay bumaba po ito sa presyong 0.54 at halos 33% na lang ang layo nito sa kanyang all-time low. Ayon po dito sa ating source, ayan, sa source na balita dito, kahit tumaas po ang supply ng Pi tokens sa mga centralized exchanges ng 30%, bumaba naman ang trading volume ng 90% simula ng mid-May or kalagitnaan po ng buwan ng May. Ibig sabihin ay maraming token ang lumabas pero kokonti lang ang bumibili or nagtitrade. Sinyalis po ng oversupply at possible selling pressure. Ngayon ay may pag-asa pa bang makabawi itong si Pi? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo naman. Maraming pioneers pa rin ang bullish at ayon po kay Woody Lightyear, yan, itong dip raw na ito ay parang blessing in disguise. Dahil humina po ang resistance sa presyong 0.6 hanggang 0.8, posibleng tumaas muli ang presyo kung may sapat na hype o malakas na announcement sa Pi today. Dagdag pa niya kung may mga major updates sa ecosystem, mas maraming gagamit ng Pi at babalik po ang demand. At ang ilan ay naniniwalang kaya po ni Pi na umabot muli sa presyo na $1 hanggang $3 or baka raw lumampas pa. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Pi Network. Yan, para sa atin bilang mga Pinoy na parte ng Pi Network, napakahalaga ng bagong KYC sync feature na ito. Marami po sa atin ang matagal nang naghihintay na ma-verify ang ating account para makasama sa Open Mainnet. Dahil dito, mas madali nang makita kung ikaw ay qualified na gumamit ng Pi sa totoong transaction. Mas magiging madali rin ang participation sa ecosystem apps at mga events gaya po ng Pi Today. At kung sakaling malista man si Pi kay Binance, mas madali na para sa mga Pinoy na ibenta or i-convert ang Pi coins sa peso, yan, or pesos sa pamamagitan po ng P2P trading or spot market. Ayan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko ang bagong KYC sync feature ay isang malaking hakbang ni Pi para mapalakas ang tiwala ng community bago ang Pi Today. Maraming taon na rin ang lumipas mula nang magsimula ang Pi Network. Marami po ang nawalan ng pag-asa pero marami rin ang nananatili. Kung magiging totoo ang mga hula or prediction tungkol po sa Binance listing at bagong apps, maaaring ito na ang second life ni Pi Coin. Pero paalala lamang po, lahat ng ito ay speculative pa rin. Wala pong kasiguraduhan, kaya kung isa kang investor, DYOR or do your own research. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.